Guys, for today's video, medyo siguro late na tayo ng ilang araw, but pag-uusapan natin si Easy Peso. Si Easy Peso na ni-raid. Yan, ni-raid daw. Bakit? Pag-usapan natin dito. Well, gusto ko i-share yung mga nasagap kong news sa inyo and buti na lang talaga, I never endorsed any online lending app na alam ko predatory, na feeling ko may harassment. Ayan. Bakit? Di ba na-review ko na yung Easy Peso before? If hindi nyo maalala, ito yan. And you can head over to that. But in that video kasi, medyo naging maingat na ako sa pag-handle sa kanila. Bakit? Yan ang pag-usapan natin today. Sasamahan nyo ako. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here on my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na yan ng videos and playlists na makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, head over to this video to check kung ano ba yung review ko with Easy Peso. But in brief summary, after you do that, ang nangyari po dyan is kinontak po ako ng mga taga Easy Peso. Or I don't know kung taga Easy Peso ba talaga, but they're telling na they're from Easy Peso. And they want to do a collaboration with me na i-endorse ko sila, gawan ko sila ng content. Siyempre, babayaran nila ako kasi mag-i-endorse po ako eh. Then again, sabi ko, hindi po ako nakikipag-partner sa mga online lending apps, gambling sites, etc. because it defeats the purpose of my advocacy na mag-provide ng information about financial literacy. Kasi if I would endorse online lending app na medyo feeling ko para sa akin kapag ako yung nandun sa position, medyo tagilid ako, medyo hirap akong bayaran, well, it defeats my advocacy. So, yun po yung nirelay ko sa kanila. And then, sabi naman nila is that they respect my advocacy and if I still have that time, if I can meet with them para ma-share daw sa akin yung information about Easy Peso. And then, nireview ko siya. Yun nga, nakita natin na medyo mataas talaga ang interest and with the feedback na harassment. So sila nagsabi na well, I did not really opted na i-recommend si Easy Peso. And good thing na ginawa ko po yan. Because, fast forward today, na-raid po si Easy Peso. Bakit? Because of harassment. And this is disturbing. Bakit? Let's head over to the article published about this raid. PAOK nabs 168 workers in lending app firm by Benjamin Pulta. Ayan. So, sabi ay PAOK Director Gilbert Cruz shows reporters the seized equipment at the main operating hub of Creditable Lending Corporation, the company behind online lending application Easy Peso, in Pasig City after it was raided Tuesday, July 15. The raid resulted in the arrest of 168 employees of the online lending company that is allegedly harassing borrowers. The raid followed months of surveillance and investigation aided by the testimony of a former employee who came forward to expose how company misled and harassed borrower. Siguro fast forward na tayo dun sa chilling part of this article. May isang buhay na nawala dahil sa pang-aabuso ng isang lending app. Hindi utang ang pumatay sa kanya kung hindi yung walang awang panghaharas. A life was gone due to the abuse of a lending app. The victim did not die due to his death but due to the cruel harassment. Sa bawat biktima, huwag kayong matakot, hindi kayo nag-iisa, nandito ang gobyerno na handang tulungan kayo. So, dun tayo mag-focus sa nangyari. Nakakalungkot po isipin na nandyan na po tayo sa state right now na nagpapakamatay na dahil sa utang. Hindi dahil sa stress sa pag-iisip I mean, kasama yon, but the pressure coming from the collectors, from the agent, talagang posibleng mangyari yan. Thinking na hindi naman ganun kalakihan yung utang. I can only speculate na hindi ganun kalaki. Like, magpapautang ba si Easy Peso ng 200,000, 300,000, 500,000? Yung iba, million ang utang. However, nagkataon siguro na mahina yung taong yan, walang support system, and the pressure keeps piling up and hindi na siya nakapag-isip na maayos. We cannot really blame that person na ano ba yan? Utang lang. Nasa ano kasi nasa environment, tapos yung external pressure, hindi tayo makapag-isip ng ganun. Sabihin natin, tayo, medyo malakas tayo against that kind of stress or pag-iisip na magpakamatay because of that. Iba po kasi tayo. So, posible na yung support system niya mahina yung kalooban niya, and that's the reality. If you heard some news about this kind of incident sa ibang bansa, I'm not sure kung sa China, sa South Korea ba ginagawa to, na dahil sa
pressure din sa pagkakautang, tumatalo na lang sila ng building para magpakamatay. It's so sad na kailangan mag-resort sa ganyan. Ang nakakalungkot nga dito, nagkakaroon na tayo ng ganung pag-iisip right now, which is a very sad news talaga. So, a good thing na nangyari is nagkaroon ng one-stop shop si PAOK, nandun yung NBI and but I cannot tell the full details. Meron akong content creator na kaibigan na makakapagbigay sa inyo ng full details about this raids. Yan, si Sir Johnny yan. So, si Sir Johnny tumutulong yan sa mga nagrereklamo in terms of online lending harassment. So, you may want to follow Sir Johnny Tor. But going back, dahil sa nangyaring ganyan, anong mangyayari na next? Remember, nagkaroon din before ng raid, hindi ko na matandaan kung anong online lending app yun, wherein nung una, yung mga employees are being charged also. And then eventually, tinanggal sila sa charges daw, if I remember it correctly. So now, ang press release is kakasuhan daw itong 168 employees. Sa tingin ko lang po in my point of view, kailangan po talaga maging strict yung government natin. Kung 168 yung employees na yan, kailangan kasuhan po sila ang lahat. Bakit po? Kasi this would send signal sa lahat ng employees ng mga online lending service, mga collection service na pwede silang mademanda sa ginagawa nilang harassment. Kasi kung walang masasampulan, they will keep on doing this kind of business. Pero kung mayroon po tayong masampulan, matatakot na po yung mga agents na mag-apply sa mga ganitong trabaho. Kasi alam na nila talaga in the first place na mali yan, bakit nila ginagawa? Well, we know na kailangan kumita, kaya nagagawa ang mga ganitong bagay. And with their employer na sinasabi na they're not tolerating it, pero nangyayari sa floor nila, kasalanan pa rin talaga ng kumpanya kasi hinahayaan niya mangyayari ang mga ganitong harassment sa operations niya. Kung ganun man ang nangyayari, liable talaga itong company sa unfair collection practice. Pero kung hindi man, kailangan mapatunayan ni Easy Peso na meron siyang safeguard na ginagawa niya lahat na hindi mangyari yan. Diba? Nagkakaroon siya ng stringent na QA para hindi mangyari yan. Let's say talagang mga agents ang gumagawa niyan. O diba? At least ma-prove talaga ni Easy Peso na hindi ginagawa. So basically, yan yung news natin with regards to Easy Peso. And again, you want to follow or subscribe to Sir Johnny Tor for the latest updates ng mga raids regarding online lending apps. For our question of the day, sa tingin niyo po, ganito na talaga yung pagpapatakbo ng company na merong harassment involved, yung mga, alam niyo na yun. Or, this is only initiated by the collection agents at walang alam ang kumpanya. Ano sa tingin niyo sa dalawa? O both yan? Yan. Let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly Gcash giveaway and syempre sa ating cellphone giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Marlo Mahinay at Marlo44-Q9C. Sabi po niya, "Hello Sir Pat, I'm always watching your videos. More power and God bless." Yan, at Marlo44Q9Z or Marlo Mahinay, shoutout po sa inyo. Thank you so much po for watching and supporting my videos. God bless din po sa inyo. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala naman problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!